Ang sabi po ng ating pong Panginoon Jesucristo, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa Kanya. So ibig sabihin, yung authority, ipinagkaloob na po ng ating dakilang Ama sa ating pong Panginoon Jesucristo na siya pinakaulo ng ating iglesia. Alam niyo po mga kapatid, sa pananampalataya, marami po ang nag-aangkin na sila daw ang tunay na iglesia ni Kristo. Hindi ko na po kailangan pang banggitin yung mga nagpapakilalang sila daw ang tunay na iglesia ni Kristo. Ito na lang po yung tanong ko na sana ay sagutin naman nila, na itatanong ko sa kanila, kung kayo nga ang tunay na iglesia ni Kristo, bumababa ba sa inyo ang ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang banal na Espiritu? Yan lang po. Sana yung makakarinig ng aking tinig dito man o sa social media man, magpahayag naman sila sa atin kung talagang sila ang tunay na iglesia ni Kristo. Kasi po pinangako po yan ng Panginoon na kung kayo ay umiibig sa Kanya at sumusunod kayo sa utos ng Panginoon, magpapahayag siya. Basahin po natin dito po sa aklat ng San Juan, Kapitulo 14, talatang 21 hanggang 23. Ang mayroon ng aking mga utos sa tinutupad ng mga iyon ay siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at siya'y ibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kanila, sa inyo. Napakaliwanag, di po ba? Pinangako po yun ng Panginoon. Dahil ang sabi po ng ating dakilang Ama na sa huling araw ay ibubuhos niya ang kanyang Espiritu sa lahat ng laman. Ang tanong po dito, kaya nga po ang tanong ko, kung talagang sila ang tunay na iglesia ni Kristo, bumababa po ba sa kanilang mga iglesia ang banal na Espiritu ng ating Panginoong Jesucristo? Kung sa atin po dito, hindi na po nila tayo pang kailangan pang tanungin. Dahil tayo namang lahat ay ating po naalaman na ang ating Panginoong Jesucristo ay bumababa dito sa kalagitnaan ng ating pagpupulong. Iyan po yung isa sa ating po may pagmamalaki sa lahat ng mga relihiyon. Hindi natin sinasabing tayo ang tunay na iglesia, pero ang nagpapatotoo sa atin ay ang mga banal na Espiritu na ang katotohanan, ang Panginoong Jesucristo ay nagpapakahayag sa atin. Tuloy po natin. Ang sabi po dito, si Judas Sindang Iscariote nagsabi, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakahayag at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. At siya ibigin ng aking Ama, at kami pasa sa kanya. At siya gagawin namin aming tahanan. Hindi po ba napakaliwanag na kung sila ang tunay na iglesia ni Kristo, gagawin silang tahanan ng ating pong Panginoon? Na ang ibig sabihin po nito, ang Panginoong Jesucristo ay bababa sa kalagitnaan ng kanilang pagpupulong. Ang Panginoong Jesucristo ay magre-revelasyon, mangangaral, manggagamot, at mamamahagi ng mga biyaya at kapangyarihan na siyang nagaganap sa ating pong pananampalataya. Isa po ako sa magpapatotoo na tinawag po niya ako na nakatahimik lang po ako noon. Nung ako po'y kanyang binautismuhan, doon po pala dadating sa atin yung sinasabi sa Gawa, Kapitulo 1, talatang 8. At tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Ito nga po yung
Sasabihin ko na po na talagang ako po ipinagmamalaki ko po ito sa buong mundo na isa po ako sa kanyang tinawagan upang sa kanya magpatotoo na ang ating pong Panginoon Jesucristo ay matagal na panahon na nagpapakahayag sa pananampalatayang ito. Kaya alam niyo po ba, napakaswerte ng bawat isa po sa atin. Isipin niyo po, out of billions of people sa buong Pilipinas at sa buong mundo, isa po tayo sa pinagpapakahayagan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po ba tayo natutuwa na siya ay narito sa atin, nakagabay, nakapatnubay, na bawat isa sa atin na kung mayroon tayong pangangailangan, lalong-lalo na po kung meron tayong mga sakit at karamdaman, siya ay nariyan upang magbigay sa atin ng mga katulungan sa mga taong may sakit at karamdaman. Ang sabi pa po dito, dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Alam niyo po ba na ang pananampalatayang ito na pinakilala sa atin ng ating pong unang sugo ay ito pong sinasabi ditong bautismo, ito nga po yung naranasan ko dito na nung ako po'y tinawagan ng Panginoon na ako po'y kanyang binautismohan. Dito po natupad yung bautismo na inihula ni Propeta Juan Bautista. Basahin po natin, balikan po natin yung Mateo, Kapitulo 3, talatang 11. Para po maalaman na po ninyo na ang daladalang pagbautismo ng pananampalatayang ito ay kaiba po sa ginagawa ng ibang pananampalataya. Sa katotohanan ay binabautismohan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Datapwat ang dumating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang pangyapak. Siya ang sa inyo magbabautismo si Espiritu Santo at apoy. Alam niyo po ba na kahit man lang yung sinasabing Espiritu Santo at apoy daw, alam niyo po may pagkakaunawa ng iba? Paano kayo ka mababautismohan ng apoy, di nasunog ka? Hindi po nila alam ang salitang apoy, yan po yung mga sermon, masasakit na salita ng ating Panginoon Jesucristo na kailangan mong tanggapin upang masunog ang iyong mga masasamang gawa para ikaw ay magkaroon ng pagbabago sa iyong buhay na siyang nangyari po sa akin. Dahil hindi naman po tayong lahat dito ay mga matutuwid na tao. Isa rin po ako sa isang makasalanan na tinawag ng ating pong Panginoon upang ako ay kanyang baguhin. Dahil ang sabi ng Panginoon, hindi ako tumawag ng mga taong matuwid, kundi ako'y tumawag ng mga taong makasalanan. Kaya po bawat isa po sa atin na makasalanan, huwag po kayong magano sa sarili nyo, yung sinasabi nga, parang magkakaroon kayo ng self-pity, isa kang makasalanan. Alam nyo po, kaya tayo tinawag ng ating Panginoon Jesucristo dahil nga tayo mga makasalanan upang tayo lahat ay kanyang baguhin. Dahil hindi tumatawag ang Panginoon Jesucristo ng taong matuwid. Paano pa nga naman niya tutuwid yung isang taong matuwid na? Siyempre, tatawag siya ng mga taong makasalanan upang kanyang ituwid yung mga pagkakamaling na gagawa niya sa kanyang buhay. Kagaya po ng nangyari po sa akin. Magmula po nung ako'y dumating sa pananampalatayang ito, ay talagang pinapatutuhanan ko po sa buong Pilipinas at sa buong mundo na ang Panginoon Jesucristo ay nagpapakahayag at siya po ang naging daan kung bakit ako nagkaroon ng pagbabago sa aking buhay. Nang siya po'y aking tinanggap, inibig, at ginawa aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya nga po nung ito pong utos ng ating pong Panginoon Jesucristo, at alam niyo po ba na maaaring isa sa inyo, malay niyo po, isa sa inyo tawagin ng ating pong Panginoon at gawin niyang kanyang alagad na kailangan po tayong sumunod sa kanyang utos na inutos po sa amin na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin.
ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasinyo palagi. Kaya po kahit 10 kaming lupa-lupa ng lugar, kahit pa masukal na dako, sinusuot po namin niya, pinupuntahan po namin dahil kami po ay nananalig at naniniwala sa kanyang kapangyarihan na kahit saan man kami dako pumaroon, hindi po kami mapapaano. Dahil alam namin na siya ay sumasaamin palagi. Kaya po, kung makikita niyo po, andyan po yung ating pong kapatid na Pitok na nung kapanahunan ng katindihan po ng COVID, buong pamilya po ni Kapitan, talaga po may mga certificate pa sila galing sa doktor na puro sila COVID positive. Bakit po walang nahawa sa amin kahit isa na ang pamilya ni Kapitan Tire doon sa Barangay Minalin ay napagaling namin silang lahat sa pamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon na bawat isa sa amin ay walang nahawa. Sa kabila, wala kaming face mask, wala kaming alcohol, wala kaming patient, at wala kaming kahit ano ba mga pangontra sa COVID na sinasabi nila. Ano po nangyari sa COVID? Tumalsik sa amin ang COVID at hindi kami kinaya. Alam niyo po yung sikreto doon? Nandun po kasi yung presensya at kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po kung kayo man ay magpapasakop sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo, walang anumang masama ang mangyayari sa inyo dahil yan po ay kanyang ipinangako sa bawat isa na iibig at magmamahal sa kanya, natutupad ng kanyang mga utos. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, kung tayo ay iibig at magmamahal sa ating Panginoong Jesucristo, tumupad po tayo sa kanyang mga utos at sundin natin yung lahat ng kanyang mga inutos sa atin na ibigin natin ang ating kapwa na gaya ng sa ating sarili. Kaya po yung mga itinuturo po sa atin na inihahayag po namin sa inyo ang kanyang mga tunay na aral at kanyang mga ebanghelyo na itinuturo namin sa inyo kung anong uri ba ng pagsamba ang ginawa at dinaanan ng ating Panginoon Jesucristo noong panahon na siya ay narito pa po sa lupa. Na ang kanya pong pagsamba, kanina po natin na binabasa, yung kanyang pagsamba na dinaanan ni Amang Abraham, yung kanyang daan na dinaanan ni Amang Jacob, ang mga Isaac at Propeta Moses at lahat ng mga propeta ng mga nabanal. Ito po yung pananampalataya na kanila pong dinaanan. Ano po yung patutuko? Na ito talaga yung pananampalataya na kanilang dala-dala. Kaya ngayon sila ay nandun sa kaitaasan sa dakilang Ama. Basahin po ulit natin. Ito po kasi utos ng Panginoon na kailangan na po itong mahayag sa buong sanlibutan ang kanyang tunay na pananampalataya. Ulitin ko lang po Juan Kapitulo 4, talatang 22, huling mensahe ko na po ito. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Bakit po Hudyo? Alam niyo po, kaya po ba di ba yung Panginoon Jesucristo habang nakabayubay sa krus, ano nakalagay sa ulunan niya? Kristo, Hari ng mga Hudyo. Yun po yung kanyang tunay na pananampalataya. At taliwas po sa sinasabi ng ibang pananampalataya na ang Panginoong Jesucristo raw ay isang Katoliko. Mali po yun. Dahil napakalinaw po sa banal na kasulatan na ang pananampalatayang dala-dala ng ating pong Panginoong Jesucristo ay Hudyo. Basahin po natin. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman, sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Hindi naman po sinabing sa Katoliko, hindi naman po sinabing sa Iglesia ni Cristo, at hindi naman po niya sinabing kahit anumang relihiyon. Ang sinasabi po dito ay sa mga Hudyo. Alam niyo po ba, hindi nila sinasabi sa inyo yan? Dahil kapag naalaman ninyo yung pananampalatayang Hudyo,
hahanapin po ninyo ito sa kanila. Dahil ang pananampalatayang Hudyo, ito po talaga yung tunay na pananampalatayang daladala ng ating pong Panginoon Jesucristo, na taliwas po sa kanilang mga itinuturo sa atin. Ang sabi pa nga po nila, si San Pedro daw po yung kauna-unang Papa ng Roma. Alam niyo po, pasensya na po sa inyo ha, talagang kailangan niyo pong maalaman yung katotohanan na to. Si San Pedro po kailanman ay hindi po naging Katoliko. Isa rin po siyang Hudyo. Dahil sila nga po ay nasa Juda, nasa bansa po sila ng Juda. Ang mga mananampalataya po sa bansang Juda, sila po yung Judaismo sa panahon po natin. Sa atin naman po dito sa Pilipinas, sila po yung mga tinatawag na mga espiritista. Bakit po espiritista? Ito po yung kasagutan sa Juan Kapitulo 4, talatang 23. Datapwat dumating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananambang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at katotohanan. So kung ating pong unawain mabuti yung ating pong talatang binasa, puro po ito patungkol sa mga spiritual na mga pananampalataya. Wala po dito nga binabanggit na mga ribulto na ginawang Diyos-Diyosan po ng ibang pananampalataya. Pasensya na po kung ito po ipagmumulat lamang sa ating lahat ng mga tao upang tayo po ay magkaroon ng kaalaman. Alam niyo po ba yung mga karunungan na inyo po naaalaman dito? Yan po yung mga karunungan na pwede niyo pong madala sa kalangitan, na kayo po ay namumulat sa katotohanan, na kayo ay nakakaalam ng mga katotohanan na isa sa makapagdadala sa inyo sa buhay na walang hanggan. Dahil ang karunungan, alam niyo po ba na yan po yung mga kayamanan na ating pong madadala doon sa kalangitan. So, ngayon po, naalaman ninyo yung pananampalataya ng ating pong Panginoong Jesucristo, na siya po pala ay isang Hudyo na sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Alam niyo po may sinasabing katotohanan, kanina pa nababanggit, ito po yung katotohanan, ang banal na kasulatan. Ang sabi po ng Apostol San Pedro dito, gatas na walang halong daya na ukol sa Espiritu. Napakaliwanag na po. Alam niyo po ba na yung kahit na yung gatas na walang halong daya na ukol sa Espiritu, hindi rin po nila maunawaan. Kaya po napakahirap para sa kanila na unawain ang banal na kasulatan. At yung lamangkati, hindi rin po nila maunawaan at maintindihan ano ba yung ibig sabihin ng lamangkati. Kaya po napakaswerte natin lahat na sa pananampalatayang ito na pinakilala sa atin ng ating Panginoon Jesucristo, na ang pastor na pinagkaloob po sa atin ng ating pong dakilang Ama na siyang kakandingin sa atin ng ating pong mga kaalaman at unawa, kasama po natin. Na sana po sa pagkaalam nyo ng mga katotohanan na ito ay manatili po sa atin ang katotohanan hanggang sa tayo po ay lumisan dito sa sanlibutan. Alam naman po natin na hindi po tayo magtatagal sa sanlibutan. Panandalian lamang po ang ating magiging buhay dito sa sanlibutan. At sana manatili po tayo sa pananampalatayang ito na dala-dala ng ating pong Panginoon Jesucristo, na kung lalaliman nyo pa ang pagkaalam sa pananampalatayang ito, dito nyo po maunawan at maintindihan ang pananampalatayang ito ang siyang makapagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Bakit? Dahil ang Panginoong Jesucristo ay kasama natin. Ang Panginoong Jesucristo ang siyang ulo ng iglesyang ito. Ang pinapaniwalaan natin at sinasandigan natin ang nag-iisang Panginoon, tagapagligtas, at siyang namamagitan sa ating lahat. Ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At sino man ay walang makaparoroon sa dakilang Ama kundi sa pamamagitan ng ating sinasamba, dinadakila at pinupuri magpakailanman ang ating Panginoong Panginoong Jesucristo, at higit sa lahat ay ang ating dakilang Ama. Ang ating Panginoong Jesucristo ay kasama natin. Ang Panginoong Jesucristo ang siyang ulo ng iglesyang ito. Ang pinapaniwalaan natin at sinasandigan natin ang nag-iisang Panginoon, tagapagligtas, at siyang namamagitan sa ating lahat. Ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At sino man ay walang makaparoroon sa dakilang Ama kundi sa pamamagitan ng ating sinasamba, dinadakila at pinupuri magpakailanman ang ating Panginoong Jesucristo, at higit sa lahat ay ang ating dakilang Ama.
papuri, pasasalamat, paggalang at pagsamba. Isama na po natin yung lahat ng arkangheles ng kalangitan, mga doktor ng kalangitan, at lahat ng mga banal na espiritu at mga dioses ng kalawakan. Papuri, pasasalamat, paggalang at pagsamba. Sumainyo nawa ang biyayang kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Jesucristo. Ang biyaya nawa ay sumalahat sa lahat ng nagsisibig sa ating Panginoong Jesucristo ng pag-ibig na walang pagkasira. Siya nawa. Magandang umaga po sa inyo lahat.